ni Kaofeng. Kumunat ang kanyang noo, nang makita niyang puno ng mga sugatan sa lahat ng dako. Nahulaan na niya ito. Walang problema. Alam namin ang aming gagawin. Pagkasabi nito, nauna nang pumasok si Kaofeng sa abyss. Sumunod nang malapit ang iba pa. Pagpasok sa abyss, hindi ito ang battlefield na inaasahan ni Su Chen, kundi isang higanteng sinaunang lungsod. Puno ng mga bakas ng labanan. May sitwasyon. Bago pa man makapag-adjust ang lahat, isang matandang sundalo ang biglang sumigaw. Agad na huminto ang grupo. Huminto rin si Su Chen. Tumingala, at sa pagitan ng matataas na damo, nakita niya ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng balat ng hayop. Medyo kahawig ng tao ang kanilang anyo, na nagtitipon doon. Hindi alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Agad ding naging seryoso ang ekspresyon ni Kaofeng at ng iba pang mga dating estudyante. Ibinaba pa nila ang kanilang aura. Halos 100 katao. Ang pinakamalakas ay nasa 9-star Chi-Si Realm. 11 Chi-Si Realm. Ang iba ay mga katutubong miyembro ng ibang lahi na nasa Chi and Blood Realm. Seryoso ang mga mukha ng mga dating estudyante. Lahat sila ay naglabas ng kanilang mga sandata. Pagkatapos, nagutos si Kaofeng, at direkta silang sumugod. Hindi inaasahan ng mga katutubong miyembro ng ibang lahi na mayroong say-salakay sa kanila rito. Kaya't nasorpresa sila. Ang mga matatandang sundalo naman ay nakabantay sa tabi. Walang intensyong kumilos. Naruroon lang sila para tiyakin ang kaligtasan ng grupong ito ng mga estudyante. Sa mga kritikal na sandali lang sila kikilos. Sina Kaofeng at ang grupong ito ng mga dating estudyante ay hindi rin kaiya-hiya bilang mga elite. Napakarami nilang karanasan, at direkta silang nakagawa ng butas. Nagsimulang pumatay. Walang pag-aalinlangan din si Su Chen. Hawak ang Long Yuan Sword. Sumugod siya. Umalingaw-ngaw ang matinding ingay ng labanan. Ngunit hindi natakot si Su Chen. Isang hiwa lang at napugutan na niya ng ulo ang isang Chi and Blood Realm na miyembro ng ibang lahi. Walang bigat sa kanyang puso. Sa battlefield, sila ang mga kaaway, mga mananakop, kung inosente ang mga miyembrong ito ng ibang lahi. Ano naman ang mga nagsakripisyong sundalo ng sangkatauhan? Sa ilalim ng pamumuno ni Su Chen, nagsimulang gumanti ang grupo ng mga bagong estudyante. Marami sa kanila ang hindi pa nakakita ng ganitong eksena. Buksan niyo ang inyong mga mata. Ang mga miyembrong ito ng ibang lahi ay mga mananakop, mga kaaway. Kung magiging maawain kayo at hindi nyo sila kayang harapin ng direkta, papatayin nila kayo, kung hindi nyo ito kayang tiisin. Anong karapatan nyong angkinin ang napakaraming cultivation resources? Iyon, putang ina, ay pinaghirapan ng hindi mabilang na tao rito. Buhay ang ipinalit, bagamat medyo nahihirapan din si Su Chen sa kanyang puso, at may pakiramdam pang ang gustong samuka. Sa mata niya, ang mga ito ay pawang mga mananakop. Walang ni isa mang inosente. Bawat isa sa kanila ay may dugo ng mga sundalo ng sangkatauhan sa kanilang mga kamay. Medyo namumutla sina Wang Lin at Wu Tao. Ngunit mabilis silang naka-adjust. Nagsimula ng pumatay ng mga miyembro ng ibang lahi. Narinig ng matandang sundalo ang sinabi ni Su Chen. Isang bakas ng paghanga ang lumitaw sa kanyang mga mata. Tunay ngang karapat dapat siyang maging chief student. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng tapang ay napakahirap ng makamit. Naaalala pa nila noong unang pasok nila sa abyss. Ang kanilang pagharap sa mga miyembro ng ibang lahi ay hindi gaanong naiiba sa grupong ito ng mga bagong estudyante. Mabilis na nakabawi ang mga miyembro ng ibang lahi. Nagsimulang lumaban. Naging maigting ang labanan. Pumasok sa isang mabangis na yugto. Sa sandaling ito, si Su Chen ay basang-basa na ng dugo. Tanging malamig na killing intent na lang ang natitira sa kanyang mga mata. Parang isang Diyos ng kamatayan na pumapatay, na nagpatakot sa mga miyembro ng ibang lahi at gusto nang umatras. Ngunit isang Chi-Si Realm na miyembro ng ibang lahi ang pumuntirya na rin sa kanya. Direkta itong sumugod. Su Chen, mag-ingat ka. Nang makita ito ni Kaofeng, agad siyang sumigaw. Gustong sumugod para tumulong. Ngunit pinigilan siya ng isa pang Chi-Si Realm na miyembro ng ibang lahi. Kumunat ng husto ang mga noo ni Wang Lin at Wu Tao. Akmang susugod na sana nang makita nila ang malamig na parang yelong mga mata ni Su Chen. Na tila may binabalak. Sa sumunod na segundo, isang nakakatakot na sinag ng liwanag ng espada ang biglang humiwa. Dumaan ang liwanag ng espada. Huminto ang Chi-Si Realm na miyembro ng ibang lahi na iyon. Ang ilang Chi and Blood Realm na miyembro ng ibang lahi sa tabi ay direktang sumabog ang kanilang mga katawan. Ang isang nakakatakot na hiwang ito ay ikinatakot maging ni Kaofeng. Ang Chi-Si Realm na miyembro ng ibang lahi na iyon ay direktang nahati sa dalawa. Tumalsik ang sariwang dugo. Magaling na bata. Tuwang-tuwang sumigaw si Kaofeng. Ang iba pang mga dating estudyante ay natakot din sa isang hiwang ito ni Su Chen. Nakaramdam ng pagkabigla, ang mga matatandang sundalo ay medyo nagulat din.
Hindi nila inaasahan na ang bagong estudyanteng ito na mukhang mahina ay ganoon pala kalakas. Talagang nakakatakot. Mabilis na naubos ang grupong ito ng mga miyembro ng ibang lahi. Ang 9-star cheesy realm na miyembro ng ibang lahi na iyon ay pinugutan ng ulo ng matandang sundalo. Haha, ang sarap. Ang sarap talaga. Malakas na tumawa ang matandang sundalo. Direktang dinurog ang ulo ng miyembro ng ibang lahi. Bata, hindi ako nagkamali sa iyo. Hindi mo pinahiya ang inyong Luocheng Technical College. Humanga ang matandang sundalo sa kakayahan ni Su Chen. Napakarami na nilang dinalang mga bagong estudyante. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganito kalakas na bagong estudyante. Hinahabol at pinapatay ang mga miyembro ng ibang lahi. Ang mga bagong estudyante sa mga nakaraang batch. Kapag nakaharap ang ganitong eksena, kung hindi pa sila natakot na parang mga sisiw. Magaling na iyon. Cao Fong, ang batang ito ay mas malakas pa kaysa sa iyo noon. Mukhang ang posisyon mong pinuno ng student union ay kailangan mo nang ihanda para ipasa. Malakas na tumawa ang matandang sundalo. Inabutan si Su Chen ng isang tableta para sa pagbabalik ng chi at dugo. Walang bahid ng galit si Cao Fong. Sa halip ay natakot din siya sa kakayahan ni Su Chen. Isang hiwa at napatay ang isang cheesy realm na miyembro ng ibang lahi. Hindi ito simpleng bagay. Ang mas ikinagulat ni Cao Fong ay ang napakabilis na pagbabago ng mentalidad ni Su Chen. Hinahabol at pinapatay ang mga miyembro ng ibang lahi. At saka, naunawaan na niya ang sword aura. Siya, na nagsanay ng espada sa loob ng maraming taon. Mula pagkabata ay humahawak na ng espada. Ngunit bahagya pa lang niyang naabot ang threshold ng sword aura. Kumpara kay Su Chen, talagang napakahina niya. Ngumiti si Su Chen. Walang sinabi. Dahil sa sandaling ito, tumunog na ang boses ng system. Ding, natuklasang napatay na ng host ang 42 miyembro ng ibang lahi. Mahusay na pagganap. Gantimpala, ang Xiaoyao Sword Art ay na-upgrade sa maliit na tagumpay, small accomplishment. Ang chi and blood value ay tumaas ng 70. Nang marinig ito, medyo nagulat si Su Chen. Sa kabuuan, mahigit 100 lang ang mga miyembro ng ibang lahi. Halos kalahati na ang napatay niya mag-isa. Ang pinakaikinatuwa niya ay ang Xiaoyao Sword Art ay na-upgrade sa antas ng maliit na tagumpay. Dapat malaman na iyon ay isang high-grade heaven-rank martial skill. Napakahirap ay cultivate. Maging ang mga martial kings ay kailangang pag-aralan ito ng matagal. Ngunit naabot niya ang maliit na tagumpay sa maikling panahon lang. Sa pag-iisip nito, hindi niya napigil ang mapangiti. Ang pagpatay ay nagpapalakas. Ganoon pala iyon. Ngumiting sinabi ni Cao Fong. Tara na, magpatuloy tayo. Simula pa lang ito. Ang unang tagumpay ay nagpasaya sa kanilang lahat. Tumango si Su Chen. Hindi na makapaghintay. Hirap na siyang makababa. Paano man ay kailangan niyang pumatayin ng 100 miyembro ng ibang lahi para makuha ang upgrade sa kanyang sword Dao physique. Ang mga nasugatan ay nabendahan na. Nagpatuloy sila sa pag-abante. Mabilis silang nakatagpo ng isa pang grupo ng mga miyembro ng ibang lahi. Kumpara sa naunang grupo, mas kaunti ang bilang nila. Halos 30 lang lahat. Lahat ay nasa chi and blood realm cultivation. Mabilis silang naubos. May malamig na killing intent sa mga mata ni Su Chen. Pinunasan niya ang dugo sa Long Yuan sword. Kulang pa ng kaunti, naisip niya sa sarili. Medyo nanghihinayang. Nagpahinga sandali si Cao Fong. Pagkatapos ay nagsalita, sapat na siguro ito. Dapat na tayong bumalik. Nakapasok na sila ng malalim ng daan-daang milya. Kung magpapatuloy pa sila, talagang mapanganib na. Tumango rin ang iba pang mga dating estudyante. Nakahinga ng maluwag ang grupo ng mga bagong estudyante. Sa wakas, makakabalik na sila. Ang karanasang ito ay talagang yumanig sa kanilang mga pananaw. Pagbalik nila, baka ilang araw pa bago sila makabawi. Ang lugar na ito ay talagang hindi para sa mga tao. Ngunit nang maisip nila ang mga sundalong nagbabantay sa lugar na ito habang buhay. Lahat sila ay nanahimik, walang mapayapang panahon. Mayroon lang mga taong pumapasan nito para sa atin. At ang abis na ito ay nasa loob mismo ng Luocheng Technical College. Kung masira ng mga miyembro ng ibang lahi ang depensa, ang unang masisira ay ang Luocheng Technical College. Pagkasabi ni Cao Fong, nagligpit sila sandali, kinuha ang lahat ng sandata ng mga miyembrong ito ng ibang lahi. At hinalugog pa ang kanilang mga katawan. Medyo nagtaka si Su Chen. Hanggang sa makita niyang may nakuha si Cao Fong na isang spirit herb mula sa katawan ng isang miyembro ng ibang lahi. Saka lang niya naintindihan. Napilitang ngumiti si Cao Fong. Ang aming Luocheng Technical College, sa loob ng maraming taon, ay laging pinupuntirya ng school board. Ang cultivation resources na ipinamamahagi taon-taon ay pawang mga tira-tira lang ng ibang mga akademya. At kailangan pa naming maglaan ng malaking bahagi ng resources para sa mga dayuhang demonyong iyon. Kulang na kulang ang aming cultivation resources. Sa mga taong ito,
Si Matandang Feng lang ang sumusuporta sa amin. Kung isang araw, si Matandang Feng, hindi na nagpatuloy si Cao Feng. Napabuntong hininga na lang siya. Kinamumuhian lang niya ang sarili niyang kakulangan sa lakas. Nanahimik din ang iba pang mga dating estudyante. Alam nila ang lahat ng ito. Si Su Chen, bilang chief student ng mga bagong dating, ay may karapatang malaman ang mga bagay na ito. Nanahimik si Su Chen. Hindi niya inaasahan na may ganito pa palang mga kwento sa likod nito. Mukhang hindi talaga maganda ang sitwasyon ng Luocheng Technical College. Ang cultivation resources ng mga estudyante, karamihan ay kailangan nilang kunin mismo sa ABIS. Ang ibang mga akademya, hindi pa siya nakarinig na kailangang ang mga estudyante mismo ang humanap ng kanilang cultivation resources. Napabuntong hininga rin ang matandang sundalo sa tabi. Sa mga taong ito, ang Luocheng Technical College ang tumutulong sa amin na bantayan ang ABIS. Henerasyon-henerasyon ng mga guro ang nagsakripisyo. Kung hindi dahil doon, hindi sana magiging ganito kahirap ang Luocheng Technical College. Kung ibang akademya ito, matagal na sanang nawasak. Napabuntong hininga rin ang matandang sundalo sa tabi. Alam nila ito sa kanilang puso. Ngunit wala silang magawa. Maaari lang nilang alagaan ng husto ang mga estudyante kapag bumababa sila rito. May sitwasyon. Sakto namang isang boses ang pumutol sa mabigat na banwigi, atmosphere. Ang matandang sundalo sa unahan ay biglang ikinaway ang kanyang kamay. Senyales na huminto sila. Seryoso ang kanyang tingin. Pagkatapos, nagmamadali niya silang dinala para magtago sa kagubatan. Mabilis nilang nakita ang isang grupo ng mahigit 300 katao na nagtutulak ng mga karwaheng hila ng mga Lin Ma Shou, isang uri ng hayop, pasulong. Sa mga karwahe, mayroong mga spirit herbs, at iba't ibang uri ng mga ore at metal. Hindi maliit ang halaga. Nang makita ito, namula ang mga mata ng ilang matatandang sundalo. Ngunit sa grupong ito ng mga miyembro ng ibang lahi, may isang Grandmaster Realm na miyembro ng ibang lahi na nagbabantay. Ang mga nasa Cheesy Realm ay halos 30 rin. Sapat na para ipakita na hindi maliit ang halaga ng kanilang dinadalang mga gamit. Hindi napigil ang sabihin ni Wang Lin. Putang ina, ganyan karaming cultivation resources. Kung maaagaw natin, medyo namula rin ang kanyang mga mata. 10 karwahe ng cultivation resources yan. Hindi ito maliit na numero. Sa labas, ang isang spirit herb ay nagkakahalaga na ng daan-daang libo hanggang milyon-milyon. Ang mga spirit herbs na ito, sa paunang tansya, ay nagkakahalaga na ng 10-10 bilyon. At hindi pa kasama roon ang mga ore at metal. Nagmamadaling sinabi ng matandang sundalo. Huwag kayong padalos-dalos. Ang grupong ito ay hindi natin kayang kainin. Siyempre, naglalaway sila. Ngunit alam din nilang hindi nila ito kayang lunukin. Sinusuri rin ni Su Chen ang grupong ito ng mga miyembro ng ibang lahi. Hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Sa sumunod na sandali, nanliit ang kanyang mga balintataw. Gulat na tumingin sa dulo ng grupong iyon. Nakita niya ang 11 sundalo ng sangkatauhan na punit-punit ang mga damit. Puno ng dugo ang buong katawan. Mahinang nakakulong sa isang bakal na hawla. Natural na nakita rin ito ng mga matatandang sundalo. Agad na hindi nila nakontrol ang kanilang killing intent. Bagamat hindi nila nakilala kung sino ang nasa hawla. Sa lugar na ito, bukod sa mga sundalo ng sinaunang lungsod, sino pa ba ang maaaring iyon? Dahan-daang nagsalita si Su Chen. Kumilos na tayo. Hindi natin maaaring panoorin lang silang dalhin ng mga miyembro ng ibang lahi. Pagkatapos iligtas ang mga tao, agad tayong babalik sa sinaunang lungsod. Imposibleng habulin nila tayo hanggang sa sinaunang lungsod dahil lang sa ilang taong ito. Mahahalata na sila ay isang grupo na naghahatid ng mga supply. Imposibleng iwan nila ang mga supply para habulin tayo. Nang marinig ito, may sasabihin pa sana ang matandang sundalo. Ngunit sa unahan ay may nagkaroon ng kaguluhan. Hindi alam ng mga miyembro ng ibang lahi kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Kumunat ang noo ni Su Chen. Tumingala siya at nakita sa unahan ng grupo ng mga miyembro ng ibang lahi sina Henry at ang grupo ng mga foreign students na lumitaw doon. Malinaw na natuklasan na ng mga miyembro ng ibang lahi sina Henry. Medyo nagulat din si Su Chen. Muli niyang nakaharap ang grupong ito ng mga dayuhang demonyo rito. Malinaw na may bakas ng takot sa mukha ni Henry. Sila, kapag bumababa sa abis, ay palaging umiikot lang sandali tapos umaakyat na. Hindi sila kailanman pumatay ng mga miyembro ng ibang lahi, lalo na ang humanap ng mga spirit herbs. Ni hindi pa nga sila nakakita ng mga miyembro ng ibang lahi. Ngunit ngayon, bakit napakasama ng kanilang swerte? Nakatagpo pa sila ng isang grupo ng mga miyembro ng ibang lahi. Takbo, malakas na sumigaw si Henry. Tumalikod para tumakbo, ngunit natuklasan na sila ng mga miyembro ng ibang lahi. Paano nila hahayaang makatakas sila? Direkta silang hinabol. Ngumiti si Su Chen.
Ang grupong ito ng mga dayuhang demonyo ay nakagawa rin ng isang mabuting bagay. Wala siyang intensyong iligtas sila. Sa halip, tumingin siya sa likuran. Ang atensyon ng mga miyembro ng ibang lahi ay ganap ng naaga. Kumilos na. Naintindihan din ni Cao Fong ang ibig sabihin ni Su Chen. Walang pag-aalinlangan siyang sumugod. Libu-libong sword chi ang umikot. Isang 6-star chi si realm na miyembro ng ibang lahi ang isang hiwa lang niyang napugutan ng ulo habang hindi ito nakahanda. Sumunod si Su Chen sa likuran. Umikot ang sword aura. Isang hiwa rin at napugutan niya ng ulo ang isang chi si realm na miyembro ng ibang lahi. Ang mga matatandang sundalo at mga estudyante sa likuran ay sakalang sumugod. Bawat isa sa kanila ay puno ng killing intent. Malakas na gumawa ng butas. Pagkatapos, direkta nilang pinatay ang mga miyembro ng ibang lahi sa paligid ng hawla. Balak iligtas ang mga tao sa loob. May sumasalakay. May sumasalakay. Isang miyembro ng ibang lahi ang sumigaw. Naakit ng ingay na ito ang mga miyembro ng ibang lahi sa unahan. Agad silang lumingon at sumugod. Walang pag-aalinlangan ang mga matatandang sundalo. Direkta nilang itinaboy ang mga Lin Mashow. Sinabihan si Cao Fong na dalhin ang mga tao at tumakbo ng mabilis. Habang sila naman ang mananatili para hamarang. Ang mga tao sa hawla ay hindi makapaniwala. Tinitingnan sila. Nawalan na sila ng pag-asa. Handa na ngang magpakamatay. Hindi nila inaasahan na mayroon pa palang magliligtas sa kanila. Gusto niyong iligtas ang mga tao sa aking mga kamay. Mangarap kayo. Isang 9-star chi si realm na miyembro ng ibang lahi ang humabol. Kasama ang ilang chi si realm na kasama. Magdala kayo ng mga tao at umalis. Ako ang tutulong. Sumugod si Cao Fong. Natural na hindi umalis si Su Chen. Sumunod siya. Tutal. Kulang na lang ng kaunti para ma-upgrade na niya ang kanyang sword Dao physique. At saka, kulang na lang ng kaunti para maka-breakthrough na siya sa 8-star chi and blood realm. Ang pagkakataong ito, syempre, hindi niya palalampasin. Su Chen. Takbo na. Hindi inaasahan ni Cao Fong at ng ilang dating estudyante na susugod si Su Chen. Ngunit wala siyang intensyong umalis. Malamig siyang umismed. Direktang ginamit ang unang anyo ng Xiaoyao Sword Art. Agad na isang malabong imahe ng isang higanteng isda na nabuo mula sa sword aura ang lumitaw. Sumunod ito sa daloy ng sword chi na iyon at lumangoy. May dalang nakakatakot na aura. Nang maramdaman ang nakakatakot na sword chi na ito, hindi napigil ang mapa-atres ni Cao Fong. Gulat na tiningnan si Su Chen. Hindi siya makapaniwala na si Su Chen, isang taong nasa chi and blood realm, ay kayang magpakawala ng ganoong katinding atake. Sa sumunod na segundo, lumangoy ang malaking isda. Ang 9-star chi si realm na miyembro ng ibang lahi ay direktang nilamon. Agad na naduraj. Napakalakas ng isang hiwa. Lahat ng matatandang sundalo ay napatingin ng may pagkamangha. Ang isang hiwang ito ni Su Chen ay nagpatakot sa mga miyembro ng ibang lahi hanggang sa umatras sila. Hindi nang ahas na sumulong. Nang makita ito, hindi na nagpakipot pa si Su Chen. Direkta niyang kinuha ang lahat ng cultivation resources sa mga karwahe at inilagay sa storage ring na ibinigay sa kanya ni Jian Tianwang. Nang makita ito, namula ang mga mata ni Wang Lin at Wu Tao. Walang pakialam. Sumugod sila. Pinag-agawan ang mga resources sa mga karwahe. Kung hindi na magkasya, direkta nilang isinuksok sa kanilang mga damit. Lahat ito ay cultivation resources. Napakahalaga. Walang sino man ang aayaw sa maraming cultivation resources. Natigilan si Cao Fong. Pagkabawi pa lang niya, naubos na ang laman ng mga karwahe sa likuran. Wala ni isang hibla ng buhok na natira para sa kanya. Napansin na sila ng mga miyembro ng ibang lahi sa unahan. Papalapit na sila. Napansin din ni Henry at ng grupo ng mga foreign students si Su Chen. Tumakbo sila pabalik patungo kay Su Chen. Harangan niyo sila. Harangan niyo ang mga Zazong, halo-halong lahi, bastardo, na ito. Si Henry, na nasa 6-star chi si realm din, ay natakot hanggang sa matigilan. Hindi na pinansin ang iba pang mga foreign students. Sa isang iglap lang, hindi bababa sa 10 foreign students ang namatay sa kamay ng mga miyembro ng ibang lahi. Huwag niyong tingnan na lahat sila ay nasa Chi-Si realm. Nag-e-enjoy sa napakaraming resources, ngunit pawang mga walang kwenta sila. Ni hindi pa nga sila nakakita ng mga miyembro ng ibang lahi. Ibang-iba sila kina Cao Fong na nakaranas na ng apoy ng digmaan. Sumugod ang maraming miyembro ng ibang lahi. Galit na galit sila. Ang mga resources na ito ay kailangan nilang ihatid sa Royal City bilang tributo. Ngayon, inagaw pa ito ng iba. Patayin silang lahat para sa akin. Umungol ang isang Grandmaster Realm na miyembro ng ibang lahi. Sumugod ng napakabilis. Sumugod din ang iba pang mga miyembro ng ibang lahi. Takbo na. Halos sabay na sumigaw sina Cao Fong at ang mga matatandang sundalo. Tumalikod para tumakbo. Cao Fong, iligtas mo ako. Kami ay mga foreign students. Marangal ang aming katayuan.
Kung mamatay kami, hindi nyo kayang panagutan ito. Talagang nagmamadali na si Henry. Malakas siyang sumigaw, ngunit ang kanyang tono ay walang bahid ng pakiusap. Gayunpaman, ayaw siyang pansinin ni Cao Fong. Ngunit paglingon niya, nakita niyang si Su Chen ay nakatayo pa rin doon. Hindi kumikilos. Su Chen, takbo na. Nag-aalala si Cao Fong, ngunit hindi pa rin kumikilos si Su Chen. Na tila walang naririnig. Ding, natuklasang napatay na ng host ang 100 miyembro ng ibang lahi. Binabati kita sa pagtanggap ng upgrade sa sword body. Kasalukuyang nasa proseso ng pag-upgrade. Matapos tumunog ang boses ng system. Unang naramdaman ni Su Chen na ang kanyang chi and blood value ay tumaas na sa 870. Matagumpay siyang umabot sa 8-star chi and blood realm. At malapit nang mag-breakthrough sa 9-star. Ang kanyang kamalayan ay tila pumasok sa isang chaotic na lugar. Napapalibutan ng kadiliman. Walang makita. Tanging ang tunog lang ng sword chi na dumadaan ang paminsan-minsang naririnig. Sa bawat pag-alingaw nito, nararamdaman niyang ang kanyang katawan ay hinihiwa ng isang sword chi. Dumadaloy ang sariwang dugo. Bigla, isang sinag ng pilak na liwanag ang kumislap sa kadilimang ito. Ang pilak na liwanag ay papalapit ng papalapit. Naramdaman na niya ang nakakatakot na sword daw intent dito. Ang sinag ng pilak na liwanag na ito ay isang sword light. Isang walang kapantay na sword momentum ang nagparamdam sa kanya ng matinding panggigipit. Ang kanyang katawan ay nahati sa dalawa. Sakto namang natapos ang pag-upgrade ng sword Dao Physique. Binabati kita host sa pagtanggap ng chaotic sword body. Ang pag-unawa sa sword Dao ay tumaas sa sword momentum. Dahil sa mahusay na pagganap ng host, bibigyan ng karagdagang gantimpala na heaven rank martial skill. Flame Demon Berserk, automatikong natutunan hanggang sa entry level. Tumunog ang boses ng system. Sa wakas ay iminulat na ni Su Chen ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay may dalang nakakagulat na sword momentum. Bigla niyang binunot ang kanyang espada. Isang marahas na unos ng sword chi ang bumuo ng isang aipo-aipo ng sword chi sa ibabaw ng kanyang ulo. Direkta siyang napatalsik ng sword chi na ito si Cao Fong. Pagkatapos, nakita niyang hawak ni Su Chen ang Long Yuan sword. Isang saksak ang ipinakawalan. Nang makita ang eksenang ito, natakot din si Cao Fong. Balak pa sana niyang dalhin si Su Chen para tumakas. Ngunit huli na. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay ang isang saksak na ito ni Su Chen ay direktang tumagos sa ilang Chi Si realm na miyembro ng ibang lahi. At lalo pang sumugod patungo sa Grandmaster realm na miyembro ng ibang lahi. Naramdaman ng Grandmaster realm na miyembro ng ibang lahi ang bagsik ng isang saksak na ito. Nagmamadali siyang huminto para sumangga. Ginamit ni Henry ang pagkakataong ito para sumugod. Patayin mo na siya. Isa lang siyang hamak na basura. Hindi rin inaasahan ni Su Chen na sasaksakin siya sa likod. Ginamit ni Henry ang lahat ng kanyang lakas. Ginamit pa ang kanyang espiritual na enerhiya para itulak si Su Chen. Nasira na ng Grandmaster realm na miyembro ng ibang lahi ang naunang atake ni Su Chen. Sumusugod na ito para patayin si Su Chen. Su Chen. Nag-aalala si Cao Fong. Nagmamadaling sumugod para iligtas si Su Chen. Agad ding sumugod ang mga matatandang sundalo sa tabi. Hindi nila kayang panoorin na ang isang magandang binhi tulad ni Su Chen ay mamamatay lang dito. Hinayupak. Ikaw, putang ina. Pagbalik ko sa akademya, ikaw ang una kong papatayin. Umungol si Wang Lin. Sumugod din para iligtas si Su Chen. Hindi lang mga bagong estudyante. Lahat sila ay galit na nakatingin kay Henry. Ang mga sundalo sa hawla ay lalo pang gustong sumugod para pagpira-pirasuhin ang Zazong, halo-halong lahi, bastardo, na si Henry. Sa sandaling ito, nang makitang malapit nang tumama ang higanteng kamao ng Grandmaster realm na miyembro ng ibang lahi, malamig na umismed si Su Chen. Sa sumunod na sandali, isang walang kapantay na sword momentum ang muling pumailan lang sa langit. Flame Demon Berserk, buksan mo ang daan para sa akin. Bukas na, bukas na. Hindi niya inaasahan na sa pamamagitan lang ng pagsuntok sa kawalan. Nailabas na niya ang kaunting tunay niyang lakas. Lumalabas na noong sinaksak siya sa likod ng dayuhang demonyong si Henry. Agad na nagalit ng husto ang Grandmaster realm na miyembro ng ibang lahi. Ang kanyang higanteng kamao ay direktang sumuntok patungo kay Su Chen. Nang makita ang eksenang ito, si Su Chen, bagamat nasa Chi and Blood realm lang, ay walang bahid ng takot. Sa halip, sinalubong niya ang kahirapan. Agad na pinakawalan ang divine ability na Flame Demon Berserk. Sa sumunod na sandali, isang malabong imahe ng isang demonyong Diyos ang lumitaw sa likuran niya. Ang buong katawan niya ay nagliliyab sa nakakatakot na apoy. At walang katapusang kidlat ang bumabagsak. Sa ilalim ng panggigipit ng sword momentum, ang Grandmaster realm na miyembrong ito ng ibang lahi ay binugbog hanggang sa wala ng kalaban-laban. Nang makita ito, gusto pang sumugod ng iba pang mga miyembro ng ibang lahi para tumulong.
Ngunit hinaranggan sila ni Cao Fong at ng iba pa. Matapos gamitin ang Flame Demon Berserk, biglang tumaas ang aura ni Su Chen. Mayroon pang ang tendensyang lampasan ang Chi Si Realm. Gusto pang lumaban ng Grandmaster Realm na miyembro ng ibang lahi. Ngunit binugbog na siya hanggang sa magagaw buhay. Pagkatapos, isang hiwa lang ni Su Chen at napugutan na siya ng ulo. Nang makita ito, alam na ng mga miyembro ng ibang lahi na wala na silang pag-asa. Gusto nang tumakas, ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Su Chen, tumaas ang fighting spirit ng lahat, at direkta silang hinabol. Si Su Chen din ay walang habas na pumatay. At muling naubos ang buong grupong ito ng mga miyembro ng ibang lahi. Matapos ayusin ang lahat, akmang magsasalita na sana si Su Chen. Nang sina Wang Lin at Wu Tao ay nagsimula ng mag-agawan ng mga spirit herbs at isinuksok sa kanilang mga damit. Sina Cao Fong at ang iba pa ay lalo pang hindi makatiis. Noong una, medyo nag-aalangan pa sila, ngunit mabilis silang naging tulad ni Wang Lin. Walang tigil sa pagsuksok sa kanilang mga damit. Nang makita ito, wala nang masabi si Su Chen. Siyempre, hindi rin siya nagpahuli. Mayroon siyang storage ring, kaya mabilis niyang nakuha ang lahat ng mga resources na ito. Bagamat nabawasan ng kaunti dahil kina Wang Lin. Sa 10 karwahe, hindi man lang nila nakuha ang laman ng 2 karwahe. Ang natira ay kinuha na lahat ni Su Chen. Tungkol dito, walang nang ahas na magsalita. Tutal, kung wala si Su Chen, imposible nilang makuha ang mga resources na ito. Lalo na ang makapatay ng ganyang karaming miyembro ng ibang lahi. Ang labanang ito, na nagpabaligtad ng sitwasyon, ay ganap na dahil kay Su Chen. Ang puntong ito, walang sino man ang maaaring hindi umamin. Ang mga matatandang sundalo naman ay hindi sumugod para mag-agawan ng resources. Sa halip ay nagmamadali silang lumapit sa bakal na hawla. Pinakawalan ang mga tao sa loob. Ang mailigtas sila, napakasaya na ng mga matatandang sundalo. Bakit pa sila makikipag-agawan ng resources sa mga estudyanteng tulad nyo? Walang sinabi si Su Chen. Kumuha lang siya ng ilang resources at ibinigay sa kanila. Huwag niyong tanggihan. Kung hindi dahil sa inyong pamumuno at proteksyon, hindi kami makakarating dito. At saka, lahat kayo ay kumilos. Ito ang nararapat ninyong matanggap. Dahil sinabi na ito ni Su Chen, hindi na sila nakatanggi pa. Tinanggap na nila ito. Ngumiti si Su Chen. Nahalughog na ni Wang Lin ang mga bangkay ng mga miyembro ng ibang lahi. Kinuha ang lahat ng spirit herbs at sandata. Ang mga sandata ng mga miyembrong ito ng ibang lahi ay pawang mga bihirang resources. Maaaring gamitin para gumawa ng mga sandata. Ang pagbebenta nito sa militar ay maaari pang makakuha ng napakagandang presyo. Yumaman na. Aha, ilang beses na akong bumaba rito. Pinagsama-sama na lahat, hindi pa rin papantay sa kinita ko sa biyaheng ito. Putang ina, pag-akyat ko, tiyak na ipagmamayabang ko ito para mainggit ang mga asong iyon. Ha, lahat ito ay dahil sa iyo. Putang ina, ikaw, isang bagong estudyante, bakit ka ganyan kalakas? Tuwang-tuwang sumigaw ang mga dating estudyante. Ang kakayahan ni Su Chen ay ganap nang nagpahanga sa kanila. Boss Su, umikot ang mga mata ni Wang Lin. Agad na sumigaw, hindi rin nagpahuli si Wu Tao. Agad na sumigaw din ang grupo ng mga bagong estudyante. Maging ang mga dating estudyante ay hindi napigil ang sumigaw din. Lahat sila ay sumisigaw mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Si Dong Yun na nakatayo sa gitna ng damdinang ay medyo naiiba. Talagang ayaw niyang sumigaw, ngunit sa 2 naunang labanan, hindi lang isang beses siyang iniligtas ni Su Chen. Matapos mag-alinlangan sandali, namula pa rin ang kanyang mukha at mahinang sumigaw din. Medyo nahihiya si Su Chen. Kayo naman, nandito pa si Boss Cao. Ngunit sino pa ba ang mas nakakakilala kay Su Chen kaysa kina Wang Lin at Wu Tao? Ang batang ito, napakasama, sa bibig lang nagsasabi ng ganyan. Ngunit sa puso niya, baka gusto na niyang magbitiw si Cao Fong. Anong Boss Cao? Si Boss Su lang ang kinikilala ko. Tama iyan, si Boss Su lang ang kinikilala namin. Malakas na sumigaw ang grupo ng mga bagong estudyante. Ganap na hindi pinapansin ang grupong ito ng mga dating estudyante. Medyo nahihiya si Cao Fong. Pakiramdam niya ay dapat na nga siyang magbitiw. Sige na, huwag na nating pag-usapan ito. Kanina, inatake ako ng mga dayuhang demonyong iyon sa likod. Ang bagay na ito ay hindi maaaring palampasin ng ganito. Pagkasabi ni Su Chen, hindi lang mga bagong estudyante, maging sina Cao Fong at ang iba pang mga dating estudyante ay naging seryoso ulit ang mga mukha. Ang mga zazong, halo-halong lahi, bastardo, na iyon. Putang ina, kung hindi dahil kay Boss Su, baka pinatay na sila ng mga miyembro ng ibang lahi. Tapos nang ahas pa silang atakihin sa likod si Boss Su. Isang grupo ng mga lobong walang utang na loob. Kung mananatili pa sila sa akademya, hindi natin alam kung kailan nila tayo sasaksakin sa likod.
Palaging isang panganib. Agad na nagalit ng husto ang ilang bagong estudyante. Gustong-gusto nilang patayin sila. Kanina, kung hindi dahil sa isang hiwang iyon ni Su Chen na hamarang sa Grandmaster Realm na miyembro ng ibang lahi. Makakatakas ba si Henry? Ang resulta, itong apo na ito, lumingon at itinulak si Su Chen. Malinaw na sinasadya niyang ipahamak si Su Chen. Ang bagay na ito ay kailangang i-report sa akademya. Ngunit huwag muna kayong kumilos. Tingnan muna natin kung ano ang sasabihin ng akademya. Kung hindi mabibigyan ng akademya ng makatarungan at patas na paliwanag, kami sa Student Union ang kikilos. Kahit kailangan pa nating makipagdigmaan ng buo sa Foreign Student Union. Kalmadong sinabi ni Cao Fong. Kung padalos-dalos silang susugod para hanapin si Henry, madali silang malalagay sa dehado. Anong kalokohan? Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng mga dayuhang demonyong iyon sa ating teritoryo. Tama iyan. Hindi ko naman nakikitang mas magaling sila sa akin kahit kay Titing. Matatakot pa ba ako sa kanila? Galit na sinabi ni na Wang Lin at Wu Tao. Mayabang at walang pakialam ang kanilang mga mukha. Tama iyan. Hindi ko matatalo si Boss Su. Ngunit ang pagpatay sa ilang dayuhang demonyo. Kaya ko pa. Ang hindi inaasahan ng lahat ay si Dong Yu pa ang lumapit at nagsabi ng ganoon. Natigilan sina Wang Lin at Wu Tao. Hindi rin napigilan ni Su Chen na sulyapan si Dong Yu. Nang maramdaman ang kanilang mga tingin, medyo nahiya si Dong Yu. Namula ang kanyang mukha, walang sinabi. Ayos si Little Dong. Marunong makiramdam. Ngumiting sinabi ni Wang Lin. Tinitigan ng malalim si Dong Yu. Akala niya ay isang matigas na buto ang taong ito. Hindi niya inaasahan na mas marunong pa pala itong manuyo kaysa sa kanila. Sina Cao Fong at ang mga dating estudyanteng ito ay hindi rin inaasahan. Noong nag-aagawan para sa posisyon ng chief student, napaka-inosente at may dignidad ni Dong Yu. Bakit ngayon ay naging ganito na rin siya? Sige na, ang bagay na ito ay tiyak na hindi maaaring palampasin ng ganito. Ngunit hindi rin tayo maaaring kumilos ng padalos-dalos. Sundin muna natin si Senior Cao. I-report muna natin. Kung hindi pa rin maayos, saka natin haharapin ang mga dayuhang demonyong iyon. Pagkasabi nito, akmang tatalikod na si Su Chen para umalis. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang nagulat ang ekspresyon ni Cao Fong. Su Fong, kailan ka pa nag-breakthrough sa 9-star Chi and Blood Realm? Pagkasabi nito, agad na yumanig ng husto ang damdinang. Noong bumaba siya rito, 7-star Chi and Blood Realm pa lang siya. Bakit ngayon, 9-star Chi and Blood Realm na siya? Ang bilis ng cultivation na ito. Nakasakay ka ba sa eroplano? Ang mahalaga, ginamit mo ang Chi and Blood Realm para patayin ang isang Grandmaster Realm na miyembro ng ibang lahi. Iyon ay isang Grandmaster Realm. Sa akademya, maaari na siyang maging guro, ngunit napatay mo pa siya. Ang tagumpay na ito, kung hindi nila personal na nasaksihan, hindi sila maniniwala, bigla nilang naramdaman na sa loob ng maraming taon. Tila nasayang lang ang kanilang pag-cultivate. Isang bagong estudyante, isang nakababatang kapatid, ay mas malakas pa kaysa sa kanila. Kung ganoon, ang pagbibitiw ni Cao Fong para ibigay kay Su Chen ang posisyon. Mukhang hindi naman masama, putang ina, kailangang mag-cultivate ng mabilis. Mag-cultivate, kung hindi, malalampasan din tayo ng apo na ito. Kumuha sina Wang Lin at Wu Tao ng tig-isang spirit herb. Direkta itong ginuya, noong unang makilala nila si Su Chen. 6-star Chi and Blood Realm pa lang siya. Hindi gaanong naiiba sa kanila. Ngunit ngayon, sila ay 6-star Chi and Blood Realm pa rin. Habang si Su Chen ay 9-star Chi and Blood Realm na. At napatay pa ang isang Grandmaster Realm. Hindi kami nagkamali ng tingin sa kanya. Ha, bigyan mo lang siya ng kaunting panahon. Ang maging hari at Panginoon sa hinaharap ay hindi na siguro mahirap. Pagdating ng panahon, ikaw na rin ang mamamahala sa battlefield. Hindi napigil ang sabihin ng ilang matatandang sundalo. Minaliit pa rin nila ang talento ni Su Chen. Ang isang Chi and Blood Realm na pumapatay sa isang Grandmaster Realm. Gaano ba ito kagulat-gulat na bagay? Sa buong Huaxia, hindi pa nangyari ang ganyang bagay. Talagang masasabing sinira niya ang record. Sige na, tara na. Ang pagsasanay na ito ay maituturing ng matagumpay na natapos. Pagkasabi nito, isang grupo ng mga tao ang naglakad patungo sa sinaunang lungsod. Mabilis na nakabalik sina Su Chen sa paanan ng sinaunang lungsod. Ngunit ang kanilang pormasayon ay ikinatakot ng mga sundalong nagbabantay sa lungsod. Isang sundalong nagbabantay sa lungsod ang hindi napigil ang sabihin. Ito ay isang Lin Ma show. Saan niyo ito nakuha? Nakilala nila ang Lin Ma show na dala ni na Su Chen. Ang bagay na ito ay nasa kamay lang ng mga miyembro ng ibang lahi. Sobrang nainggit sila. Mayabang na ngumiti ang isang matandang sundalo. Siyempre, inagaw namin sa mga miyembro ng ibang lahi. Bilisan nyo, buksan nyo ang tarangkahan para makapasok kami.
Binuksan ang tarangkahan ng lungsod. Isang grupo ni Su Chen ang pumasok sa sinaunang lungsod. Dito na sila maituturing na ligtas. Sakalang medyo gama ng pakiramdam ng matandang sundalo. Akmang dadalhin na niya si Su Chen para magpahinga nang makita niya ang isang lalaking nakasuot ng berdeng damit na nakatayo sa unahan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanila. Ginoong Mu, nang makita ng matandang sundalo ang lalaking nakasuot ng berdeng damit, agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Seryoso siyang yumukod. Ito ang tagapagtanggol ng sinaunang lungsod. Isang Marshal King level expert. Isang malaking tao sa militar. Masasabing sa loob ng abis na ito. Siya ang pinakamalaki. Lumapit si Mu Changfeng kay Su Chen. Bago pa makayukod si Su Chen, nagtanong na siya. Hindi na kailangan ng formalidad. Ang mga Linma show na ito. Kayo ba lahat ang nakaagaw? Tumango si Su Chen. Muling tiningnan siya ni Mu Changfeng. Na tila may sinusuri. 9-star Chi and Blood Realm. May napakalakas na sword intent sa kanyang katawan. Anong pangalan mo? Magalang na sumagot si Su Chen. Su Chen, bagong estudyante ng Luocheng Technical College. Ang nasa harap niya ay ang tagapagtanggol na nagbabantay sa abis. May malaking kontribusyon sa sangkatauhan. Tinapak ni Mu Changfeng ang balikat ni Su Chen. Tumingin kay Cao Fong. Hindi napigil ang tuksuhin. Cao Fong, mukhang kailangan mo nang magbitiw. Haha. Agad na namula ng kaunti ang mukha ni Cao Fong. Sa puso niya, talagang pinag-iisipan na niyang ibigay kay Su Chen ang posisyon ng pinuno ng Student Union. Ngunit nang sabihin ito ng ganito, medyo nahihiya pa rin siya. Ang mga Linma show na ito, maaari niyo bang ibenta sa amin? Ang bagay na ito, sa loob lang ng abis magkakaroon ng pinakamalaking silbi. Ang pagdadala niyo nito pabalik sa akademya ay wala ring gaanong silbi. Matagal na niyang pinagnanasaan ang bagay na ito. Nag-isip na siya ng iba't ibang paraan ngunit hindi niya ito makuha. Ngayon, nakuha pa ito ng ilang estudyante. Walang magawang tiningnan ni Cao Fong si Mu Changfeng. Iyan, kailangan mong tanungin si Su Chen. Ang bagay na ito, kung hindi dahil kay Su Chen, hindi namin ito makukuha. Ang bagay na ito, talagang dahil kay Su Chen kaya nila nakuha. Lumapit ang matandang sundalo. Puno ng pasasalamat ang kanyang mukha. Tama iyan. Kung hindi dahil sa pagpatay mo sa Grandmaster Realm na miyembro ng ibang lahi. Kung makakabalik ba kami ng ligtas ay dalawang magkaibang bagay na. At saka, nailigtas mo pa ang mga kapatid na dinakip ng mga miyembro ng ibang lahi. Sa pagkakataong ito, talagang maraming salamat sa iyo. Pagkasabi nito, yumanig ang ekspresyon ni Mu Changfeng. Hindi makapaniwalang tiningnan si Su Chen. Nararamdaman niyang napakalakas ng talento ni Su Chen. Ngunit hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kalakas. Isang Chi and Blood Realm na pumapatay sa isang Grandmaster Realm na miyembro ng ibang lahi. Kung kakalat ang bagay na ito, sino ang maniniwala? Halimaw. Putang ina. Tiyak na isa kang halimaw. Makalipas ang ilang sandali, sakalang nakapagsalita si Mu Changfeng. Sobrang nabigla ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos, tuwang-tuwa siyang tumingin kay Su Chen. Mayroon ka na bang guro? Gusto mo bang maging disipulo ko? Pagkasabi nito, nagulat ang lahat sa paligid. Isang Marshal King ang kusang gustong kunin siyang disipulo. Sa hinaharap, ang kanyang katayuan ay lalo pang magiging hindi ordinaryo. Tanging si Dong Yu lang ang walang gaanong pagbabago sa ekspresyon. Siya ay isang nominal na disipulo ng Jian Tianwang. Kung tutuusin, mas malakas pa iyon kaysa sa pagiging disipulo ni Su Chen ng isang Marshal King. Ngumiti si Su Chen at nagsabi, "Pasensya na po, wala po akong intensyong ganyan." Nang marinig ito, natigilan si Mu Changfeng. Siya ay isang Marshal King. Ngunit tinanggihan siya. Tila nahalata ang iniisip ni Mu Changfeng. Umiling si Su Chen. Sa totoo lang po, dati, gusto akong kunin ni Jian Tianwang bilang disipulo. Ngunit tinanggihan ko rin po siya. Pagkasabi nito, maging si Mu Changfeng ay natigilan. Puno ng hindi paniniwala ang kanyang mga mata. Tinanggihan pa niya si Jian Tianwang. Iyon ay isang Heavenly King. Walang magawang sinabi ni Su Chen. Pagkatapos noon, naging magkapatid kami sa panunumpa ni Jian Tianwang. Kaya ngayon, talagang wala po akong intensyong magkaroon ng guro. Siya mismo, hindi lang kapatid sa panunumpa ni Jian Tianwang, kundi isa ring nominal na elder ng Luocheng Martial Artists Grand Hall. Totoo ba iyan o hindi? Sa sandaling ito, maging si Mu Changfeng ay hindi napigil ang magtanong. Iyon si Jian Tianwang. Hindi lang niya tinanggihan ang alok nitong maging disipulo. Naging magkapatid pa sila sa panunumpa. Hindi napigil ang tumayo ni Dong Yu at nagsabi, "Boss Su, bagamat ganyan, gusto ko pa ring sabihin. Pwede bang huwag kang magyabang? Si Jian Tianwang ba ang aking guro? Hindi ko pa narinig na mayroon siyang kapatid sa panunumpa. Hindi niya gustong ibisto si Su Chen.
Ngunit kung aaminin niyang kapatid sa panunumpa ni Su Chen si Jian Tianwang, hindi ba't bababa rin ang kanyang katayuan? At kailangan pa niyang tawagin siyang Tiyo Guro. Pagkasabi ni Dong Yu, kinuha niya ang isang maliit na espada na ibinigay sa kanya ni Jian Tianwang. Mayroon pa itong aura ni Jian Tianwang. Nang makita ito ni Mu Changfeng, alam niyang talagang pag-aari ito ni Jian Tianwang. Ang bagay na ito, tiningnan ni Mu Changfeng si Su Chen. Akmang magsasalita, nang ngumiti si Su Chen. Isang pitik ng kanyang daliri, isang maliit na espada na gawa sa jade ang lumitaw sa kanyang storage ring. Mayroon din itong aura ni Jian Tianwang. Mas malakas pa kaysa sa kay Dong Yu ng hindi mabilang na beses. Pagkatapos, iba't ibang mga bagay na iniwan sa kanya ni Jian Tianwang. Nakakalulo tingnan. Ang ekspresyon ni Dong Yu ay unti-unting nagbago mula sa hindi paniniwala patungo sa pagkamangha. Pagkatapos ay sa inggit at puot. Hindi napigil ang magtanong ni Mu Changfeng. Talaga bang kapatid ka sa panunumpa ni Jian Tianwang? Hindi naman ito sikreto. Sa Luo Cheng, siguro maraming nakakaalam. Pagkasabi ni Su Chen, isang batang sundalo ang lumapit sa tabi. Nang makita si Su Chen, natigilan ang kanyang mukha. Gulat na sinabi ng batang sundalo, "Ikaw si Su Chen, ginoong mo. Ito nga si Su Chen na sinabi ko sa inyo dati." Noong panahong iyon, gusto siyang kunin ni Jian Tianwang bilang disipulo. Ngunit direkta siyang tinanggihan ng batang ito. Ngunit si Jian Tianwang, hindi lang hindi nagalit, naging magkapatid pa sila sa panunumpa. Lalo pang ginanahan sa pagsasalita ang batang sundalo. Hindi na pinansin ang lalong nabibiglang ekspresyon ni Mu Changfeng at ng iba pa. Talaga palang kapatid ka sa panunumpa ni Jian Tianwang. Diyos ko, gaano ba katindi ang background na ito? Makalipas ang ilang sandali, saka lang nahihiyang tumawa si Mu Changfeng. Ako pa ang gustong kunin siyang disipulo. Mukhang talagang masyado kong minataas ang aking sarili. Nahihiyang tumawa si Mu Changfeng at nagtanong. Ako na naman ang may mata at walang nakikita. Ang mga linma show na ito. Ginoong Mu, magpresyo na lang po kayo. Ito ay nakuha naming mga estudyante ng Luocheng Technical College ng magkakasama. Ako, kahit malugi ng kaunti, ayos lang. Ngunit hindi ko maaaring hayaang malugi sila. Ang mga salitang ito ni Su Chen ay ikinatawa ng malakas ni Mu Changfeng. Lihim na pinuri si Su Chen bilang isang munting sorrow. Kung gayon, 10.000 gongzon, merit points, bawat isa. Ha, 10 piraso ay 100.000 gongzon. Idagdag pa ang mga sandata ng mga katutubong miyembro ng ibang lahi na iyon. 110.000 na lang. Sa presyong ito, hindi kayo lugi. Nang marinig ang sinabi ni Mu Changfeng, tumingin si Su Chen kay Cao Feng. Hindi niya alam kung ano ang gongzon. Si Cao Feng naman ay tuwang-tuwa ang mukha. Sige, ganyan na ang usapan. Sige, sa pagkakataong ito, ako na ang nakalamang sa inyo. Sa susunod, kung may problema, sabihan niyo lang ako. Hindi bababa sa dito. Kaya ko pa kayong protektahan. May kaunti rin akong boses. Makahulugang sinabi ni Mu Changfeng. Sinulyapan si Su Chen. Pagkatapos ay ibinato sa kanya ang isang maliit na hugis brilyanteng jade tablet. Nagmamadaling nagpasalamat si Su Chen. Tila naintindihan na niya ang ibig sabihin ni Mu Changfeng. Nang mailipat na ang gongzon sa kanilang mga card, tuwang-tuwa sina Cao Feng at ang iba pang mga dating estudyante, na tila nanalo sa loto. Haha, Su Chen, alam mo ba? Ang gongzon na ito ay mas mahirap pang kitain kaysa sa school points. Sa madaling salita, ang school points ay maaari lang gamitin sa loob ng akademya. Ngunit ang gongzon, maaaring gamitin sa buong bansa. At marami ka pang makukuhang pribilehiyo. Maraming cultivation resources o ilang bihirang materyales na hindi makukuha sa akademya. Ngunit kung pupunta ka sa militar, basta't may sapat kang gongzon, maaari mong ipagpalit ang kahit ano. Dati, kapag bumababa kami rito, ang makakuha ng ilang daang gongzon ay magaling na. Hindi ko inaasahan na sa isang biyahe lang kasama ka. Direkta kaming kumita ng 110.000 gongzon. Haha, sobrang na-excite si Cao Feng kaya't medyo nanginginig na siya sa pagsasalita. Nang marinig ito, saka lang nalaman ni Su Chen ang kahalagahan ng gongzon. Medyo natuwa siya sa kanyang puso. Ngunit ang mas mahalaga, nakatanggap siya ng isang jade tablet para sa pakikipag-ugnayan kay Mu Changfeng. Sa madaling salita, sa Luoshan. O mas tamang sabihin, sa Luocheng, poprotektahan siya ni Mu Changfeng. Matapos ang ilang sandali ng excitement, kumalma na rin si Cao Feng. Ibinigay ang card kay Su Chen. Ang gongzon na ito, ikaw ang dapat mamahaji. Kunin mo na, Su Chen. Ang bagay na ito, kung hindi dahil sa iyo, hindi namin ito makukuha. Syempre, ikaw ang dapat mamahaji. Kinuha ni Su Chen ang card.
Nag-isip sandali. Sa pagkakataong ito, ako ang pangunahing puwersa. Kung kukunin ko ang kalahati, siguro walang problema, di ba? Sa ganitong paraan ng pamamahagi ni Su Chen. Walang nagsalita, kahit kunin pa niya lahat. Sa totoo lang, hindi sila magrereklamo, dahil kung wala si Su Chen, imposible nilang makuha ang mga bagay na ito. Ang natira, si Boss Cow ang kukuha ng 10.000. Ang iba pang mga dating estudyante, 300 bawat isa, sina Wang Lin, Wu Tao, Dong Yu, kayong tatlo, 2,000 bawat isa. Ang iba pang mga bagong estudyante, 1,250 bawat isa. Simpleng kinalkula ni Su Chen at ipinamahagi. Inilipat lahat ng gongzon sa kanilang mga card. Putang ina, hahaha, yumaman na ako. Talagang yumaman na ako. Wala nang maraming salita pa. Su Chen, mula ngayon, ikaw na lang ang kikilalanin kong boss. Kung may problema, tawagin mo lang ako. Tiyak na ako ang unang susugod. Ang hindi inaasahan ng lahat ay lumapit din si Cao Fong at nagsabi ng isang nakakagulat na bagay. Kuya Chen, mula ngayon, sana alagaan mo ako ng husto. Siyempre, ayaw din naman nila, ngunit napakarami mong ibinigay. Ngumiting sinabi ni Su Chen. May bahid ng killing intent sa kanyang mga mata. Tara na, dapat na tayong bumalik sa akademya. Ang bagay tungkol sa asong tagasunod na si Henry ay hindi pa tapos. Lalo kung gustong paalisin ang mga Zazong, halo-halong lahi, bastardo, na ito sa Luocheng Technical College. Isang grupo ng mga lobong walang utang na loob. Inaangkin ang napakaraming resources, tapos may pusong lobo pa. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Puno ng galit ang kanilang mga mukha. Direkta silang bumalik sa lupa. Pagdating sa akademya, isang grupo ng mga tao ang galit na naghahanap sa Dean. Naghahanda munang i-report sa Dean para malaman kung ano ang sasabihin nito. Pagkatapos ay sa kanila haharapin ang mga apo na ito. Nag-abiso na rin si Cao Fong sa Student Union. Anumang oras ay handa ng makipagdigmaan sa Foreign Student Union. Kasabay nito, sa labas ng opisina ng Dean. Ang hindi inaasahan ni Su Chen ay hinaranggan sila rito ni Henry kasama ang lahat ng mga foreign students. Nang makita silang dumating, isang masamang tingin ang kumislap sa mga mata ni Henry. Lalo na nang makita niya si Su Chen. Hindi niya inaasahan na hindi namatay ang taong ito. Isang Grandmaster Realm na miyembro ng ibang lahi ang hindi siya napatay. Talagang isang basura, ngunit nakalimutan na niya noong siya ang hinahabol ng walang kwentang Grandmaster Realm na miyembro ng ibang lahi na ito. Tumayo si Henry, malamig na ngumisi. Cao Fong, dumating na kayo. Hindi ba't dapat nyo kaming bigyan ng paliwanag? Mali ang sinabi mo. Natigilan sina Cao Fong at ang iba pa. Anong ibig mong sabihin? Wala pa kaming sinasabi. Kayong mga asong demonyo ang kusang gumagawa ng gulo. Tapos hihingi pa kayo sa amin ng paliwanag. Sino ba kayo? Malamig na umismed si Henry. Ngunit may malinaw na galit sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Sa loob ng abis, nakita mong nasa panganib kami. Bakit hindi mo kami iniligtas? Kaming mga foreign students, marangal ang aming katayuan at posisyon. Dumadaloy sa amin ang marangal na dugo. Habang kayong mga hamak, dumadaloy sa inyo ang maruming dugo. Ipinanganak na kayong mababa, nang makita niyong nasa panganib kami. Hindi kayo sumugod para tumulong. Hindi ba't dapat nyo kaming bigyan ng paliwanag? Isang nakakagulat na bagay ang sinabi ni Henry. Natigilan ang lahat, hindi makarik, ang taong ito. Talagang wala na siyang kahihiyan. Direktang nagalit si Cao Fong. Putang ina mo, sino ka ba? Anong tulay ka ba? At dumadaloy pa ang marangal na dugo. Ang baboy na inaalagaan ko sa bahay. Mas malinis pa ang dugo kaysa sa iyo. Sa harap namin, nagkukunwari ka pang marangal. Nakakatawa, balikan mo ang ilang henerasyon. Tingnan mo kung sinong pamilya sa mundong ito ang hindi mga opisyal at maharlika. Tanging kayong mga may dugong alipin mula pa sa kapanganakan ang laging nagpapanggap na may marangal na dugo. Bakit sa bansa nyo, minamaliit kayo ng mga tao? Pagdating dito, nagkukunwari pa kayo. Hindi na makatiis pa si Cao Fong. Handa na siyang makipagdigmaan. Natural na walang pakundangan kay Henry. Si Henry naman ay direkta nang natigilan sa galit. Namumutla ang kanyang mukha. Nagmurahan din sina Wang Lin at Wu Tao. Masamang sinulyapan si Henry. At ililigtas pa namin kayo. Sinwerte kayo. Kung hindi dahil sa isang hiwang iyon ni Su Chen na hamarang sa miyembro ng ibang lahi. Matagal na kayong namatay sa kamay ng mga miyembro ng ibang lahi. Pero kayo, hindi lang kayo hindi marunong magpasalamat. Itinulak nyo pa si Su Chen. May mukha pa ba kayo? Isang grupo ng mga walang hiya. Sumingit ang isa pang foreign student. Nang ahas kang maging bastos kay Ginoong Henry. Hindi mo ba alam? Sige na. Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Tatay mo ba siya? Ngunit kailangang aminin na napakaangas nyo rin.
Nang ahas kayong magtayo ng bansa sa base militar ng iba. Talagang may kaunting kakayahan kayo. At saka, noong taong iyon, ang inyong nakatatandang kapatid ay nagbigay sa inyo ng 2 maliliit na regalo. Wala man lang kayong nasalo ni isa. Napakasakit magsalita ni Wu Tao. Direkta niyang pinagalitan ang 2 foreign students na akmang magsasalita pa sana. Ang kanilang mga mukha ay nagbabago mula berde hanggang puti. Halos masuka na sila ng dugo sa galit. Galit na galit si Henry. Sinabi ng may matinding puot. Ang kanyang kilos ay tila susugod na para makipag-away sa susunod na sandali. Hinayupak, Cao Fong. Ito ba ang inyong ugali? Ngayon, humingi kayo agad ng tawad sa amin. Kasabay nito, lumuhod kayo. Maaari kong patawarin ang inyong kabastusan. Ang mga salita ni Henry ay ikinawalang imik maging ni Su Chen. Saan ba kumukuha ng lakas ng loob ang taong ito? Hindi pa kayo gumagawa ng gulo. Ikaw naman ang nagsisimulang magpasikat. Hinayupak, ang ingay-ingay. Mayroon ba kayong itsura ng estudyante? Akmang magpapatuloy pa sana sa pagsasalita si Cao Fong nang bumukas ang pinto ng opisina. Isang matandang babae ang dahan-daang pumasok. Ang bagay na ito, talagang kayo ang may kasalanan. Humingi kayo ng tawad kay Henry. Lumabas ang matandang babae. Kasunod ang lalaking nakasalamin. Humingi na kayo ng tawad. Ano pang hinihintay nyo? Sinulyapan lang ng lalaking nakasalamin si Cao Fong. May bahid ng pangmamaliit, o kahit pagkasuklem, sa kanyang mga mata. Natigilan si Cao Fong. Ang takbo ng pangyayaring ito. Hindi nila naiintindihan. Tapos direkta silang pinapahingi ng tawad. Hindi makapaniwala si Cao Fong na ang mga salitang ito ay mula sa bibig ng isang guro ng Huaxia. Hindi tinanong kung ano ang tama o mali. Tapos kinakampihan pa ang mga foreign students. Kaya pala ganyan kayabang ang mga foreign students sa Huaxia. Hindi pala walang dahilan. Mismong sarili nila ang minamaliit nila. Aasahan pa ba nilang rerespetuhin sila ng iba? Nang makitang maganda ang sitwasyon, isang mapagmataas na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Henry. May pangmamaliit na sinulyapan sina Cao Fong at Su Chen. Mainitan ang ulo ni Wang Lin. Hindi na makatiis pa. Direkta siyang sumugod at nagmura. Putang ina mo. Sino ka? Anong tinatahol mo sa Luocheng Technical College? Pagkatapos, ikinwento niya ang buong pangyayari. Natigilan ang matandang babae at ang lalaking nakasalamin nang marinig ito. Bakit hindi ito katulad ng sinabi ni Henry? Nagmamadaling tumayo si Henry at nagsabi, huwag kayong maniwala sa kanila. Sila talaga ang nakakita ng kamatayan at hindi nagligtas. Pagkatapos, tiningnan niya si Su Chen ng may matinding puot. Kailangan nilang lumuhad at humingi ng tawad. Kasabay nito, lumuhad sila sa harap ng dormitoryo ng mga foreign students sa loob ng 3 araw para ipakita ang parusa. Isang pang foreign student ang nagsalita. Kami mismo ang nakasaksi. Maaari pa bang maging peke iyon? Sa aming katawan, dumadaloy ang marangal na dugo. Hindi kami nagsisinungaling. Sa kabaligtaran, sa inyong katawan, dumadaloy ang hamak na dugo. Wala ni isang salita ang mapagkakatiwalaan. Puno ng matuwid na tono ang sinabi ng ilang foreign students. Walang bahid ng pamumula sa mukha. Ang lalaking nakasalamin at ang matandang babae ay paulit-ulit na tumatango. May nanunuyong ngiti sa kanilang mga mukha. Na tila hindi sila ang minumura ng mga foreign students. Narinig nyo ba? Huwag na kayong magsalita ng kalokohan. Huwag nyo na silang pagbintangan pa. Humingi na kayo ng tawad at gawin ang sinabi ni Henry. Ang bagay na ito, maaari kong ituring na hindi nangyari. Malamig na parang yelo ang mukha ni Cao Fong. Talagang nagalit na siya sa kanyang puso. Imposible. Hinayupak. Pagkasabi niya nito, isang malakas na aura ang sumabog mula sa lalaking nakasalamin. Agad na bumalat kay Cao Fong. Si Cao Fong ay nasa Cheesy Realm Cultivation lang. Habang ang lalaking nakasalamin ay nasa Marquee Realm na. Sa isang iglap, malubhang nasugatan si Cao Fong. Sa mukha ng dugo, at bumagsak sa lupa. Sino ka ba? Isang hamak na buhay. Gusto mo pang ikumpara sa kanila? Ang mga tulad mo, mamatay na kung mamatay na. Ngunit sila, wala ni isa mang maaaring masaktan. Ayaw humingi ng tawad. Kung gayon, tingnan natin kung gaano kitigas ang inyong mga buto. Matapos saktan si Cao Fong, direkta niyang ginamit ang kanyang pressure para pilitin ang lahat ng mga dating estudyante na lumuhod at humingi ng tawad. Pinilit ng mga dating estudyante na tiisin ang pressure na ito. Wala ni isa mang lumuhod. Ito ay isang kahihiyan. Nang makita ang eksenang ito, agad na lumapit si Henry at nagsabi. At siya pa, si Su Chen iyon. Siya ang gustong pumatay sa akin. Hinihiling kong agad na alisin ang kanyang cultivation at paalisin siya sa Luocheng Technical College. Pagkasabi nito, puno ng pagmamayabang ang kanyang mukha, na tila sinasabing, hindi niyo ako matatalo, lumuhod kayo. Nang marinig ito ng lalaking nakasalamin, isang nakakatakot na pressure ang direktang dumagan kay Su Chen. Tumigil kayo,
Sinong nang ahas na saktan si Boss Cow? Kung kaya nyo, patayin nyo na kaming lahat. Ngunit sakto namang umalingaw-ngaw ang mga sigawan. Pagkatapos ay mula sa lahat ng direksyon. Sumugod ang mga dating estudyante. Lumabas ang mga dating estudyante. Ipinakita ang kanilang cultivation na pawang nasa Cheesy Realm o Chi and Blood Realm. Ngunit para sa isang Marky Realm, sila ay parang mga langgam lang. Ngunit ang lakas ng ilang libong langgam na pinagsama-sama. Maging ang isang Marky Realm ay hindi maaaring maliitin. Ang lakas na ito ay nagawang labanan ng kanyang pressure. Kung kaya nyo, patayin nyo na kaming lahat. Isang grupo ng mga asong tagasunod na traidor. Pinahiya nyo na ang inyong mga ninuno. Umalis kayo sa Luocheng Technical College. Malakas na sumigaw ang mga dating estudyante. Walang pakundangan sa 2 taong ito. Mabilis na tumakbo rin ang grupo ng mga bagong estudyante. Bagamat hindi nila alam kung ano talaga ang nangyari. Sumigaw din sila. Sa isang iglap, ang buong Luocheng Technical College ay umalingaw-ngaw sa isang nakakayanig na sigaw. Umalis kayo sa Luocheng Technical College. Patayin ang mga dayuhang demonyo. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakasalamin at ng matandang babae. Hindi rin nila inaasahan na ganito ang kahihinatnan. Kung sina Cao Fong lang at ang ilang dosenang kasama niya, pwede pa nilang pilayan lahat. Tutal, isang grupo lang sila ng mga estudyante ng technical school. Isang grupo ng mga walang kwenta. Ngunit ngayon, lahat ng estudyante ng Luocheng Technical College ay tumayo na. Imposibleng pilayan nila lahat ang mga estudyante ng Luocheng Technical College. Maging ang chairman ng school board ay hindi mangangahas na gawin iyon. Isang matinis at paus na boses ang umalingaw-ngaw mula sa matandang babae. May dalang galit, isang grupo ng mga walang kwentang technical school students. Kung hindi dahil sa resources na ibinibigay ng school board. Kayong mga walang kwenta, wala man lang kayong lugar para mag-cultivate. Hindi marunong magpasalamat, tapos nangangahas pang hayagang lumaban. Isang grupo ng mga lobong walang utang na loob. Kung hindi kayo aalis, isa-isa ko kayong bubugbugin hanggang sa umalis kayo. Pagkasabi nito, talagang kumilos ang matandang babae. Isa-isang estudyante ang malubhang nasugatan niya. Ngunit walang bahid ng pagbabago sa kanyang mukha. Natila ang mga estudyanteng malubhang nasugatan niya ay hindi mga estudyante, kundi isang grupo ng mga hayop. Gusto pang magpatuloy sa pagkilos ng matandang babae. Ngunit hindi na nakatiis pa si Din Fengyu. Sumugod siya. Sunod-sunod na malalakas na sampal ang tumama sa matandang mukha ng babae. Natanggal pa ang kanyang pustiso. Nang makita ito, medyo nagulat si Su Chen. Ang din pala namin. Ganyan kay tigas. Naisip niya ulit ang mataas na antas ng labanan. Hindi nila matatalo ang mga iyon. Ngunit ang mga dayuhang demonyong iyon. Kaya nilang ayusin. Putang ina, mga kapatid. Ang mga dayuhang demonyong ito. Inaangkin ang ating cultivation resources. Tapos gusto pa tayong ipahamak. Lalo pang nadismaya ang Din. Patayin natin sila. Si Su Chen ang unang sumugod. Binunot ang kanyang espada. At malakas na humiwa patungo kay Henry. Natigilan si Henry nang makita ito. Lahat ng kanilang mga foreign students ay mahigit 100 lang. Habang ang ibang mga estudyante ay umaabot sa ilang libo. Sa bilang pa lang, sapat na para durugin sila. Sa isang iglap, isang magulong labanan ang sumiklab. Wala ni isang guro ang lumabas para pumihil. Sapat na, Feng Yu. Hanggang kailan ka pa ba manggugulo? Sakto namang isang mababang boses ang umalingaw-ngaw. Isang matandang lalaking nakasuot ng tangsot ang nakatayo sa tarangkahan ng paaralan. Malamig ang mukha habang tinitingnan si Feng Yu. Galit na nagtanong si Feng Yu. Ang kanyang Martial King aura ay sumabog. Haha, ang aking Luocheng Technical College. Ilang taon nang pinupuntirya. Ngayon, mayroon pang pumunta rito para apihin ang aking mga estudyante. Humihingi lang naman ako ng katarungan. Tapos naging panggugulo na ba yun? Sa likuran niya ay isang grupo ng mga Marky Realm na guro. Pagkatapos ay mga Grandmaster Realm na guro. Lahat sila ay handang-handa na. Anumang oras ay handang kumilos. Hindi rin inaasahan ng matandang lalaking nakatangsot na ganoon kitigas si Feng Yu. Hindi siya masaya sa kanyang puso. Ngunit ngayon ay hindi oras para makipag-away sa Luocheng Technical College. Kung magkakagulo ang Luocheng Technical College, at hindi na nila pamahalaan ang abis dito, kailangan na naman nilang magpadala ng mga tao para tumulong sa militar na bantayan ang abis. Iyon ay hindi maaari, walang gustong pumunta para bantayan ang abis. Anumang oras ay maaaring mamatay. Sa pag-iisip nito, malamig na umismed ang matandang lalaking nakatangsot. Paano ang Luocheng Technical College sa mga taong ito? Alam na alam ko sa aking puso. Ang school board ay namamahala sa mahigit 500 akademya. Ang pamamahagi ng resources, natural na maaaring magkaroon ng hindi pagkakapantay-pantay. Ngunit hindi ito absoluto. Ang ginagawa mo ngayon,
Hindi ba't gusto mong kalabanin ang school board? Kalabanin? Ano naman ngayon? Iyon pa rin ang sinasabi ko. Pinakamasama na, dadalhin ko ang Luocheng Technical College para umalis sa school board. Walang bahid ng pag-aatubili si Feng Yu. Gustong-gusto na niyang patayin ang matandang babaeng ito ng mas mabilis. Sakto namang sa ibaba, muling umalingaw-ngaw ang isang serye ng mga kaawa-awang sigaw. Sa sandaling ito, namumutla ang mukha ni Henry. Talagang naramdaman niya ang nakamamatay na panganib. Ang kanyang kaliwang braso ay isang hiwa na ni Su Chen. Kung hindi siya mabilis na umiwas, baka isang hiwa na lang ni Su Chen at napugutan na siya ng ulo. Ako ay isang foreign student mula sa marangal na imperyo ng araw na hindi lumulubog. Nang ahas kang pumatayin ako, ang aking bansa at ang iyong bansa ay parehong hindi ka palalampasin. Maaari lang magbanta ng ganito si Henry. Nararamdaman niyang talagang nangangahas siyang patayin siya ni Su Chen. Putang ina mo, sina Wang Lin at Wu Tao. Wala silang pakialam sa mga bagay na ito. Ang kanilang mga sandata ay basang-basa na ng dugo. Nakapatay na sila ng ilang foreign students. Sumusugod sila diretso kay Henry. Si Henry ay malubhang nasugatan na ni Su Chen. Hindi na niya kayang lumaban pa. Nang makitang malapit na siyang mapugutan ng ulo ng isang hiwa ni Wang Lin, hinaranggan siya ng matandang lalaking nakatangsot. Hinayupak, sinaktan mo ang mga tao sa akademya. Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Umalis ka sa putang inang daan ko. Matandang walang kamatayan. Pagkaangat ko sa pagiging hari, ikaw ang una kong papatayin. Sina Wang Lin at Wu Tao ay tila pumatay na hanggang sa mamula ang kanilang mga mata. Nang harangan sila ng matandang lalaking nakatangsot, nang ahas pa silang bumunot ng espada at humiwa. Walang bahid ng takot. Masama ang mukha ng matandang lalaking nakatangsot. Medyo wala ring masabi si Feng Yu. Ang dalawang batang ito ay nasa Chi and Blood Realm pa lang. Ngunit nangangahas silang bumunot ng espada at humiwa sa isang Martial King. Umatras kayo. Huwag kayong magkasakit. Sinira ni Feng Yu ang pressure ng matandang lalaking nakatangsot. Itinulak sina Wang Lin at Wu Tao pabalik. Ngunit sa sumunod na segundo, ang dalawang ito, na tila pumatay na hanggang sa mamula ang kanilang mga mata. Walang pakialam sa anuman. Akmang susugod ulit. Nang makita ito, tila may naintindihan si Dong Yu. Sumugod din siya. Dumilim ang mukha ni Feng Yu. Kailan pa naging walang bisa ang kanyang mga salita? Dumilim din ang mukha ni Su Chen. Umatras. Ang tatlong batang ito, talagang hindi sila natatakot kahit kaunti. Ano? Isang Chi and Blood Realm ang gustong pumatayin ng isang Martial King. Talagang akala ba nilang hindi sila papatayin ng mga tao? Dumura si Wang Lin sa matandang lalaking nakatangsot. Putang ina, kung hindi ka pinatawad ni Boss So, tiyak na papatayin kita ngayon. Pagkatapos, tumalikod siya para patayin si Henry. Dumilim ang mukha ni Su Chen. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lalo pang dumilim ang mukha ni Feng Yu. Ilang araw pa lang, mas walang bisa na ang kanyang mga salita kaysa sa mga salita ni Su Chen. Itinulak ni Feng Yu ang tatlo kina Wang Lin pabalik. Bumaba kayo. Kung hahayaan niyang patayin nila si Henry ngayon, talagang hindi na niya sila mapoprotektahan pa. Agad na nagalit si Wu Tao at sumigaw ng malakas. Matandang Feng, anong ginagawa mo? Nakikipagsabuatan ka na rin ba sa mga kaaway? Direktang nagsabi ng isang nakakagulat na bagay si Dong Yu. Putang ina, ang din. Nakikipagsabuatan sa mga kaaway. Patay na ang Luocheng Technical College. Si Boss So ang dapat tumayo. Pagkasabi nito, dumilim ang mukha ni Feng Yu. Halos hindi na niya mapigil ang sumugod para bugbugin ang tatlong mabahong batang ito. Nagulat din ang iba pang mga guro. Ang tatlong tinik na ito. Talagang, dumilim ang mukha ni Su Chen. Umatras. Huwag mo akong piliting sampailan ka. Sina Wang Lin at Wu Tao. Kung gumagawa ng kalokohan, ayos lang. Kailan pa nasira si Dong Yu ng dalawang ito? Pagkatapos, sakalang umatras ang tatlo kina Wang Lin. Bago umalis, hindi nila nakalimutang sip-in ng malakas si Henry. Ang iba pang mga foreign students ay natakot na parang mga sisiw. Hindi nang ahas na magsalita, bawat isa sa kanila ay nakahandusay sa lupa. Hindi gaanong nasaktan. Galit na sinabi ng matandang lalaking nakatangsot kay Su Chen. Ito ba ang mga estudyante ng inyong Luocheng Technical College? Pinapayagan ang mga estudyante na saktan ang mga foreign students. Tapos gumawa pa ng krimen. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag sa mga nakatataas. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Aling mata mo ang nakakita na pinayagan ko ang mga estudyante na saktan ang mga foreign students? Ang mga foreign students ang gustong ipahamak at patayin ako. Humihingi lang naman ako ng katarungan. May mali ba roon? Lumabas si Su Chen. Ang bagay na ito, may mga matatandang sundalo sa sinaunang lungsod ng Abyss na personal na nakasaksi. Ano ang ginawa ng mga dayuhang demonyong iyon doon? Isang tanong lang at malalaman agad. Siyempre,
Kung ikaw ay katulad din ng dalawang walang hiyang traidor na iyon, naniniwala sa isang panig lang ng kwento ng mga dayuhang demonyong ito. Kung gayon, ituring mo na lang na wala akong sinabi. Itinago na ni Su Chen ang Long Yuan sword. Ngunit ang kanyang katawan ay naglalabas pa rin ng bahagyang sword chi. Sa harap ng isang martial king, wala siyang bahid ng takot. Malamig na tinitigan siya ng matandang lalaking nakatangsot ng matagal. Pagkatapos, saka lang siya tumingin kay Henry at nagtanong, totoo ba ang sinasabi niya? Hindi. Siyempre hindi. Nambibintang siya sa akin. Putang ina mo. Hindi na rin nakatiis pa si Su Chen. Sumugod para bugbugin ng husto. Muling kinuha ang wrench. Malakas na ipinukpok sa ulo ni Henry. Si Henry ay binugbog hanggang sa halos mamatay na. Ang mga buto sa buong katawan niya. Hindi alam kung ilan na ang nabali. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Ako nga. Ako ang nagpahamak sa kanila. Gusto kong patayin si Su Chen. Kasalanan ko lahat. Ang mga tao sa tabi ay kumaibat ang mga gilid ng bibig. Tinitingnan si Su Chen ng may takot. Lalo na ang mga dating estudyanteng iyon. Na tila may naalalang hindi magandang bagay. Hindi napigil ang magsalita ng matandang lalaking nakatangsot. Naramdaman lang niya ang pagod sa kanyang puso. Sige na, ang bagay na ito, kung sino ang tama at sino ang mali, dito na magtatapos. Walang sino man ang maaaring managot pa. Sakto namang biglang tumayo ang matandang babae. Hindi, nakapatay sila ng napakaraming foreign students. Ang bagay na ito ay hindi maaaring palampasin ng ganito. Pinatay nila ang mga foreign students. Kailangan nilang magbayad ng buhay. Pagkasabi nito, nanahimik din ang matandang lalaking nakatangsot. Ang bagay na ito, talagang hindi madaling ayusin. Sinong nang ahas na saktan si Su Chen? Kailangan muna nilang dumaan sa aming mga bangkay. Lumabas ang mga dating estudyante. Hamarang sa harap ni Su Chen. Hirap ding tumayo si Cao Fong. Bagamat malubha ang kanyang sugat, namumula pa rin ang kanyang mga mata. Mula ngayon, si Su Chen na ang boss ng student union. Sinong nang ahas na saktan si Su Chen ay sumasampal sa mukha naming lahat sa student union. Nang marinig ito ni Su Chen, direkta siyang natigilan. Hindi niya inaasahan na sa sandaling ito ay ipapasa sa kanya ni Cao Fong ang posisyon ng boss ng student union. Lalo na't hindi niya inaasahan na ang grupong ito ng mga dating estudyante ay sabay-sabay natatayo sa harap niya sa sandaling ito. Malinaw na 2 araw pa lang siyang nag-aaral dito. Ang batang ito, inudyukan ang mga estudyante na magrebelde. At pumatay pa ng napakaraming foreign students. Kailangang ibigay siya rito, para madala ko siya pabalik sa school board para sa paglilitis. Pagkasabi nito, sumalakay ang matandang lalaking nakatangsot patungo kay Su Chen. Natural na hindi uupo lang si Feng Yu. Itinaas niya ang kanyang kamay at nakipaglaban sa matandang lalaking nakatangsot. Ang lalaking nakasalamin ay nakabawi na rin ng kaunti. Tumayo siya at sumugod patungo kina Su Chen. Ganap na walang intensyong maging malumanay. Ngunit hinaranggan siya ng mga guro ng Luocheng Technical College. Ngunit ang matandang babae ay palihim na kumilos. Hindi alam kung kailan siya nakapunta sa likuran. Bigla siyang sumalakay kay Su Chen. Nang maramdaman ang panganib, gusto sanang umiwas ni Su Chen. Ngunit huli na. Ngunit sa kritikal na sandali, isang matandang figure ang hamarang sa harap niya. Sinalo ni Meng Chen ang isang galaw para sa kanya. Ngunit nataman siya hanggang sa samuka ng dugo at bumagsak sa lupa. Putang ina, bugbugin niyo siya. Bumagsak sa lupa si Meng Chen. Umungol. Isang pang Marquis Realm na guro ang nakabawi. Agad na sumugod. Nang makita ang eksenang ito, muling natigilan si Su Chen. Hindi niya inaasahan na si Meng Chen, isang gurong kakakilala pa lang niya, ay handang tumayo para protektahan siya. Saluhin ang ataking ito para sa kanya. Pagkatapos, nagalit si Su Chen sa kanyang puso. Lumingon siya at tiningnan ang matandang babae na nakikipaglaban pa rin sa unahan. Isang marahas na aura ang biglang lumabas mula sa kanya. Flame Demon Berserk, sa isang iglap. Umalo ng demonyong chi hanggang langit. Isang malabong imahe ng isang demonyong Diyos ang namuo. Nagliliyab na apoy na may kasamang kidlatang bumalat sa kanya. Mamatay ka para sa akin. Isang nakakayanig na sword momentum ang agad ding pinakawalan. Isang maningning na sword aura ang namuo. Direkta itong sumugod patungo sa matandang babae. Ito ay sword momentum. Naunawaan mo na ang sword momentum. Nang makita ang eksenang ito, kahit guru man o din, matapos maramdaman ang marahas na sword momentum na ito, biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Maging ang matandang lalaking nakatangsot ay biglang nagbago ang ekspresyon. Si Su Chen ay isa palang bagong estudyante. Kaka-enroll pa lang, 18 taong gulang pa lang. Ngunit naunawaan na niya ang sword momentum. Hindi nila maintindihan, ngunit alam din nilang hindi maaaring mamatay si Su Chen ngayon. Ang ganitong klaseng henyo ay talagang hindi maaaring magkaroon ng anumang problema.
ngunit talagang hindi rin siya maaaring lumitaw sa Luocheng Technical College. Sa sandaling ito, sumugod ang maningning na liwanag ng espada. Gusto pang umiwas ng matandang babae, ngunit mahigpit siyang pinipigilan ng mga Murky Realm ng Luocheng Technical College. Walang magawa, maaari lang siyang sumangga ng likas. Ngunit nagkaroon siya ng isang butas. Matalas na nahuli ni Su Chen ang butas na ito. Isang hiwa ng espada. Ang liwanag ng espada ay may dalang mga bulaklak ng dugo. Isang braso ang direktang lumipad. Nahulog sa lupa. Agad na umalingaw-ngaw ang kaawa-awang sigaw ng matandang babae. Ngunit ang matandang Murky Realm ng Luocheng Technical College ay napakalupit din. Ginamit niya ang pagkakataong ito para direktang alisin ang kanyang cultivation. Pinatalsik siya papalayo, gamulong sa lupa. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Nakita lang si Su Chen na walang ekspresyong lumakad pasulong. Hawak ang Long Yuan sword. Ang kanyang mga mata ay puno na lang ng nakakatakot na killing intent.